Samantala, panukalang Child Safety Against Gun Violence Act inihain sa Kamara. Layo ng panukala na maiiwas ang mga kabataan sa mga karahasan, partikular sa gun violence at pinaigting na kaligtasan sa mga paaralan. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Mag-iisang buwan na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga menor de edad. Pero higit sa pagkasawi, malalim na sugat ang iniwan nito sa mga pamilyang naulila. At habang nagsasagawa ang Department of Education ng mga safety drill at active shooter simulations para maihanda ang mga estudyante sa mga emergency, nananatiling tanong kung paano maiiwasan ang mga ganitong insidente ng karahasan. Ito ang layunin ng House Bill No. 10058 o ang Child Safety Against Gun Violence Act na inihain ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ilan sa mga pangunahing layunin ng panukala ang pag-iwas sa pagkakasangkot ng mga bata sa gun violence, pagpapanagot sa mga magulang o legal guardians at paglikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Una, gagawing gun-free zones ang lahat ng mga paaralan kasama ang 100-meter radius sa paligid nito. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagdadala ng baril sa mga nasasakupang lugar. Ipagbabawal din sa mga menor de edad ang pagmamay-ari o paghawak ng baril at mga bala nito. Maging sa mga shooting range, hindi na rin papayagang mag-ensayo o pumasok ang mga edad 21 pababa. Pangalawa, para sa mga magulang o legal guardians na may baril sa bahay, mandatory na ang pagtatago nito sa ilalim ng panukala sa isang matibay na gun safe at dapat din ay hindi ito loaded. Dapat ay hiwalay din ang imbakan ng mga bala. Kapag napatunayang nagpabaya ang magulang, legal guardian o kahit mga opisyal ng paaralan sa pagtugon sa mga banta ng karahasan, maaari silang managot sa ilalim ng panukalang batas. Pangatlo, hindi lamang seguridad ang tinututukan ng panukala. Layon din itong palakasin maging ang mental health support para sa mga mag-aaral. Isinusulong din ng panukala ang pagtatalaga ng mga school safety officer at pagbuo ng mga school safety committee sa bawat paaralan. Palalakasin din ang mga anti-bullying program at daragdagan ng mga guidance counselor para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta ng karahasan at matulungan ang mga mag-aaral na dumaraan sa mga emosyonal na suliranin. Binigyang diin ni Jokno na nararapat lamang na maging ligtas sa mga paaralan para sa mga mag-aaral, guro at mga pamilya. Anya, dapat maging lugar ito ng pagkatuto at pagkakataon at hindi ng takot at pagdadalamhati. Sheila Natividad para sa Bayan.